Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayot. Ito na nga, pag-usapan na natin ng mga maiinit at press na issue sa bansang Pilipinas. Nako, una sa lahat, binabati natin mga kababayan natin sa Macau, ha? Yan si Ega ng Macau. Oh, yan. Itong ating kababayan dyan. At syempre, yung mga kababayan natin dyan sa Gordon Ramsay Restaurant sa Londonero. Yun, ha? At syempre, doon din sa Cheese Factory na ating mga namit na mga server dyan. Yun. Kompleto na ba? At lahat pa ng mga namit natin dyan sa Macau, binabati ko na rin kayo. Habang tayo naglalakad diyan papunta sa may sa may bili, ano yung simbahang sumabog, yung harap lang natira. Oh. Ang dami yung Pilipino diyan, lalo na yung magdagpi-pre-taste. Naku po. Alam mo, pumunta ka diyan sa Macau, lumakad-lakad ka lang diyan sa may mga diyan sa OTT, yung All Taipa Chinenes at saka yung doon sa may simbahang putol. Oh. Pumunta ka dyan, napakaraming pre-taste dyan. O, magdala ka ng kanin, di ba? Dali mo yung kanin mong ganun. Patago lang, yung kanin na matigas. Alam mo yun? Yung nabibili sa mga convenience store, ganun. Ewan ko kung meron dyan. Pero dito meron yun eh. Pwede mo siyang gawing parang tinapay. Yun. Tapos habang nagpi-pre-taste ka dyan, kung ako pre-taste, muya ka ng kanin. Pwede na yun. Yung mga karni-karni dyan, yung beef jerky nila, malambot na, matamis pa at maalat. Siguradong sogbo ka dun sa mga kasi maraming store dyan eh. Kunwari, ang diskarte dyan, let me taste the beef. O, beef. Yung kapiraso yung beef, di ba? O, pak. Tapos kanin, patagong kanin, ganun. Tapos, I want spicy, ha? O, ano spicy, pak. Patago na naman, o. Tapos, let me taste the pork. O, tinahin mo yung pork. I want the spicy pork. O, yan. Mantay mo, nakaapat na subo ka na nun. At malaki yun, ha? Malaki yun. O, meron pang iba. May dilis pa. At may isda pa. O. Dilis, isda din naman yun, ha? O, at saka meron ding mga kung ano-ano pa dyan. Marami ka makakaing napakasasarap po dyan sa Macau. Tapos after nun, di busog ka na, sogbo na, okay na, solve na. Di ba? Ngayon, dessert naman. Punta ka na, bumili ka ng kape. Yon, kasi maraming dessert din dyan eh. O, bili ka ng kape, tapos punta ka dun sa mga store na marami mga biskwit, may mga mani-mani. Yun. Favorite natin dyan yung mga may mani-mani eh. Tapos habang nagkakape ka, ganun ka na. O kaya ipunin mo isa-isa. Kunwari kakain ka tapos kukuha ka ng kapiraso, lagay mo sa bulsa mo. Kaya dapat yung bulsa mo may jagger pants. Yung meron sa gilid. Ganun. Yung lagayan ng ulam yun eh. Utang na yan. Sorry. Tinuturuan ko kayo ng teknik na malupit. Ha? Teknik na malupit na magtatagal kayo dyan sa Macau na libre. Isipin nyo yun. Di ba? Okay, binabati natin yung magbibigay sa atin ng malupit na discount dyan, ha? Dyan sa isang mga malulupit na hotel dyan, ha? Si Ega, oy! Yung pangako mo, pag hindi mo yan tinupad, yari ka sa akin. Aaraw-arawin kita dito, ha? Sasabihin ko, isa kang! Ayoko na. Di ko tutuloy. Biro lang, ha? Binabati natin yan. At syempre, binabati din natin yung mga kababayan nating nag-grab dyan na illegal. Kasi wala naman silang app. Biro lang, ha? Binabati natin, ha? Okay lang yan. Kahit mahal kayo maningil. Hindi, mas mahal sila kaysa dun sa mga ordinary taxi. Sabagay, tinawagan mo nga naman, pinapunta mo ng kusa dun. Ikaw naman ba, napakasama na ugali mo. Gago! Anyway, eto, simulan na natin mga balibalita, ha? Pasensya na sa mga nagsasabi na gusto kong ikaw ma-meet para pa-picture. Minsan po kasi kung ano lang yung maisipan kong gawin. Kaya pupunta ako dito, pupunta ako dyan. Wala talaga akong schedule baga. Wala akong schedule doon. Namamasyalan tayo para tayo ay mag-relax pag pumupunta tayo ng ibang bansa. Wala ko tayo talagang schedule. Ganun talaga. Wala. Kung saan lang ako makakakuha ng libreng pre-taste, doon lang ako. Abangan nyo lang ako sa mga pre-taste. Nandun ako. Ito na nga. Ano ba pag-uusapan natin? Aba, matindi itong pag-uusapan natin. Napakalupit ito. Ito po ang pinaka malupit na usapin sa bayan natin ngayon. Ano?
Impeachment ni VP Sara Duterte. Anak kayo ng wewe, oo. Alam mo, mamaya napanood nyo pala. Upload ko pala to bukas. Mamaya mapapanood nyo. Hindi, bukas pala. Hindi, napanood nyo na pala. Sorry, nagugulan na ako sa oras ko. Alam mo, isa sa mga sinabi nga ni VP Sara Duterte, yung bagang sinasabi niya na, ano ba to? Yung sinabi niya na na ayaw niya sanang i-discuss yung impeachment. Bakit to? Kasi ang gulo-gulo na ng bayan, ang gulo-gulo na ng mundo. Isipin mo sa ibang bansa naggegera na sa Middle East. Ang gobyerno dapat nakatuon ang atensyon doon sa Middle East. Bakit to? Kasi napakaraming suliranin dyan Paano mo maita-travel pabalik dito? Kasi sinasabi nila wala daw yung airspace. Meron po. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Wala dun sa mga ayaw o walang pakialam sa inyo. O yun na sinasabi ng gobyerno na to. Pag wala silang pakialam sa mga OFW, sasabihin nila, hindi, sarado kasi yung airspace. Hindi mo totoo yan. Meron nung mga nakakauwi dito. Meron silang way o dinadaanan para makaalis ng Middle East at makapunta dito. Ang narinig ko nga, pwede silang magkaroon ng charter flight, sabihin nyo, nirentahan yung buong aeroplano, pupunta ng Europa, tapos yung Europa, ikot ang daan papuntang Pilipinas. Yes, mas magastos ng konti. Pero kung talaga mahal kayo ng gobyerno, tulad nung panahon ni Pangulong Duterte na wala siyang pakialam kahit magkano ba yan. Kasi remember, sinasabi nila, malala kasi ngayon ng airspace. Ganito. Nung panahon ni Pangulong Duterte, buong mundo sarado. Eto, sa Middle East lang sarado. So kung tanga ka, ina mo ka, sasabihin mong dahilan yan, airspace kasi sarado. Tanga ka kasi. Ang daming pwedeng pagdaanan. O ang tamad nyo kasi dahil ayaw nyo mabawasan ng nanakawin nyo dyan sa gobyerno. Kaya ayaw ninyong gawa ng paraan. May pera ang gobyerno. Lagi nyong tatandaan yan, hindi totoo na walang pera ang gobyerno. Maraming pera ang gobyerno. Ang tanong, saan lang napupunta? Sa bulsa lang ng mga puki ng inang mga congressman na ito na gumagamit lang ng Richard Mille. Tangina, 20 million, bibili ka ng relo? Kupal ka Pera ng taong bayan yan Alis tax ng iglesia mo yan. Kaya nga mantakin nyo. Tanongin nyo dyan sa mga pastor ninyo dyan. Pag yan naka-Richard Mille, tapos pinipilit kayong mag-tights, sigurado ko kulto yan. Sigurado ko peke yung iglesia na yan. Peke yung church na yan. Mantakin mo, patatights kayo. Alam nyo ho ba ang prinsipyo ng tithes? Ito'y pagtitiwala sa Panginoon. Ibibigay mo yung unang bunga. First fruit, ibibigay mo sa Panginoon, nagtitiwala ka. Diba? Ibibigay mo yan para gamitin ng iyong church, ng iyong iglesia, para sa pagpapalawak pa ng inyong iglesia. No wonder, walang tao dyan No wonder, ang pangit na simbahan ninyo. Bakit? Maganda kasi yung relo ng pastor ninyo. Wala namang problema kung bumili yung pastor ninyo na magagandang gamit. Pero ginagamit sa tama. Hindi kasi baka sabihin nyo, bakit si mga KOJC? Bakit may mga jet? Meron si Pastor Kibuloy na ganito. Huy! Wag ho kayong dahil yung mga yun ginagamit para talaga sa ministeryo. At sana, kung siya lang ang mayaman, una-una hindi nga nasa pangalan niya yan. Wala sa pangalan niya. Nasa pangalan niya ng kanilang church mismo at ginagamit yan. At titingnan mo, self-sustaining yung kanilang church. Kahit magkagulo na buong mundo, makakakain yung buong membro nila. Yun talaga, hindi ko inaangat dito si Pastor. Alam mo, marami kasing nagsasabi na para bagang, bakit ganyan? Ay yaman naman ng ministro na si Pastor. Hindi ho, pagmamay-ari ho ng buong kingdom yan. Ganyan ho sa kanila. Ito namang isang ministro na ito, itong pastor-pastora na ito, nagngangalang Atras. Siya lang ang mayaman. Siya lang ang may motor. Siya lang ang may relo. At hindi naman ginagamit, pang ministro, ito, may relo tayo. Nasasabi, nasusulat sa relo ko ang Biblia. Ganon? Hindi. Karangyaan ang tawag dyan. Hindi ho yan panggamit sa ministro. Alam mo kung bakit?
Peke kasi yan false prophet po yan. Bakit ko nabanggit yan? Kasi ganyan kayaman ang Pilipinas. Sa totoo lang, kayang-kayang bumili ng Richard Mille ng lahat ng congressman. Pero kayong OFW, tinitipid ng lintik na gobyerno na ito. Mantakin nyo sana yung Kamara ang kanilang pinagkakabisihan ngayon. How can we pass law na makakatulong sa mga OFW ng mabilisan? Paano yung, alam mo yun, kasi eto reklamo di ba? Dilema kasi yan di ba? Dilema ng mga OFW. Bakit kami uuwi dyan na wala namang kaming trabaho? Tama, mali. Yan ang dilema Gusto namin umuwi dahil napakapanganib dito. Kasi nga, sabi nga doon, ang kwento nga ng isang OFW sa akin, pag tumunog na yung torotot nila, yung gumagano'n, hindi ganun ang tunog. Pero pag tumunog na yung kanilang siren, takbo na sila. You have to be in the bunker. Hindi ho yun sa baraha, iba ho yun. Bunker, yung yung tinataguan. In 1 minute and 30 seconds. So tumatakbo talaga sila. Diba? Tumatakbo sila para magkaroon sila ng bunker. Para makapunta sila doon sa bunker. Ganun kahirap yung kanilang buhay. And yet, tayo mga Pilipino, hindi tayo ready itong gobyerno para saluhin sana yung mga panganib na OFW natin. Kasi nga, bakit? Sasabihin ng mga OFW, ba't nyo kami uwi dyan? Bibigyan nyo ba kaming trabaho? Kikitain ba namin ng 150,000? Kasi totoo Yung ang kakilala natin na cleaner sa Macau, magkano ang kinikita niyan? 150,000 kada month. Kung halimbawa lang although ito kasi Macau ito pero sigurado ako doon sa Middle East, more or less 100,000, hindi bababa ng 50. Saka makakakita ng cleaner o yung janitor, janitress na 50 ang sahod. Minimum yun. Pag may mga overtime pa, mas malaki pa. Siguro aabot ng 100 halos ang kanilang sahod. So sila, sasabihin nila, bakit kami uuwi dyan? Wala naman kaming trabaho. Eto na ngayon, pumapasok sana yung trabaho o yung job description o yung responsibilidad ng mga congressman na gumawa ng batas that will make yung businesses, investment easy. Makaakit tayo ng mga negosyo o negosyante para dumami ang trabaho. Pero tangina, mas busy pa kayo sa impeachment, mga ulul kayo. Bakit? Sa bagay. Sa impeachment, meron kayong tigda 2 milyon. Pag pumirma kayo, magkano yun? Di ba? Yan naman yung sinasabi, yan ang totoo. So, sana gawa natin ng paraan yun, hindi yung sasabihin lang natin na, kasi ang titigas ng ulo ng mga OFW, ayaw umuwi. Gawan nyo ng paraan. Gawan nyo ng paraan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ayaw umuwi, pero no choice kayo, umuwi kayo. Deployment ban sa Kuwait. No choice kayo, dito kayo. Pero we will provide for you. Ganun ang ginawa ng gobyerno ni Duterte. Pero ngayon, ayaw nyo umuwi, di wag. Gago! Ayaw nyo umuwi, sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Desisyon nyo yan Di ba? Ganun Kasi nga, hindi nila pipilitin dahil gastos lang yan. Tapos wala naman trabaho dito dahil bago pa nangyari mga kaguluhan dyan sa Middle East, bagsak ang ekonomiya natin. Hindi pa nagkakagulo bagsak na. Ngayon, mas malupit. Hindi lang bagsak. Talagang sumasadsad. Alam mo yung napanood ko sa yung gasolina. Naku po, patay kang bata ka. Kaya ako ngayon, magbibisikleta na lang ako. Magbibisikleta na lang ako sa mga pupuntahan ko kasi para makatipid. Kasi ang laki na ng gasolina, sobrang tataas na. Kaya yung mga tambucho nyo, mga kamote rider, tanggalin nyo na, pampataas ng gasolina yan. Lagyan nyo na lang ng tubig yung mga ninyo. Hindi kasi alam mo, sabi ko nga dito mo makikita na talaga tayo ay nasa, tawag doon? Nasa lumang era pa ng ating kasaysayan. Alam mo kung bakit? Sa China, sa Macau, at sa iba pang mga bansa, kahit sa Japan,
kahit pa sa mga Singapore, nakapag ano na sila, nakita na nila ito, that someday magkakaroon ng problema sa gasolina. So nag-convert na sila sa electric. Halos lahat. Kaya nga tahimik yung karsada nila. Kaya nga kung tatanga-tanga ka, masasagasaan ka. Kasi hindi mo maririnig yung tambutso, hindi mo maririnig yung ingay ng mga jeep. Walang ingay sa karsada. Tayo pa naman habang naglalakad, scroll ng scroll kahit wala naman kayong pinapanood dyan. Scroll lang kayo ng scroll habang naglalakad. Masasagasaan kayo. Kasi nasanay na tayo. May ingay naman yan. Okay lang ako mag-Facebook dito, tweet, TikTok dito. Kasi maririnig ko naman pag may parating na sasakyan. Dyan sa mga bansang Asia na mga developed country na, wala nang ingay. Kaya pagka ikaw tatanga-tanga, mababangga ka talaga dyan Bakit? Kasi electric na lahat So sila, kahit siguro magkagera, hindi masyadong apektado. Baka tinatawanan pa nila. Hindi naman kaming kailangan gas nyo. Electric lang kami. At yung electric, baka sabihin nila, di ba nagpapatakbo rin naman yung gasolina? Hindi ho. May solar na rin sila So talagang na-convert na sila into a modern kind of mobility. Tayo. Ano issue natin? Impeachment ni Inday. Gago! Totoo. Kaya nga alam mo, tuwan-tuwa ako dahil etong nangyari dito sa pagdemanda ni VP Sara Duterte kay Madriaga. Naku po, ang lupit. Ang lupit. Kaya lang pala ito si Madriaga naggagaganito. Kasi crush pala niya. Crush niya si VP Sara Duterte, kaya delikado. VP Sara Duterte, paltan nyo na si Boss Dada na host. Crush din kayo niyan Gago! Baka mamaya, in the future, biglang bumaligtad yan, sabihin niya sa inyo, si VP Sara Duterte, inutusan ako para kainin ng lahat ng pagkain. baka utusan kayo niya, sabihin niyan, inutusan ako ni VP Sara Duterte para daganan ng mga kalaban. Di ba? Baka ganun ang siste, di ba? Ay, nako, kasi crush nga siya Crush ni Boss Dada, si VP Sara Duterte. Ito, panoorin natin kung ano ba ang epekto ng maling pag-ibig. Ay, grabe, anong maling pag-ibig? Ito, panoorin natin. Ito. Maganda You to. are confirming that VP Sara doesn't know Ramil Madriaga at all. Yes. Hindi niya kilala. Kasi may mga lumabas rin ng mga kwento na binisita pa nga ni VP Sara si Madriaga sa kulungan because he's there, no? He's in Camp Bagong Diwa for kidnapping and ransom naman, no? For a different charge. So, totally, kasi parang ang kwento niya, kasama siya sa close insecurity, no? Na hinatid nga daw niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante La Chica at kay Colonel Dennis Nolasco. So he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila nagkakilala. Kaya sila pagkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003 was in jail for another kidnapping case. She was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. So doon niya nakilala si Attorney Kilala. So we developed a friendship. And then sometime in 2020, they became close. So client nung abogado na kaibigan ni VP Sara Duterte, etong Madriaga. In 2020, barkada sila So sinasabi ni
Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor Sara Duterte. Parang Naku. biruan. Okay. So sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group, para kumbinsin siyang tumakbo for president. Oh, okay. But it was a joke. Oo. But, this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yung Isip Pilipinas. Okay. So, Isip Pilipinas, and you can't make this up. Si Attorney Kilala kasi is, apart from being a lawyer, he's also a part-time stand-up comedian. Oh. So, ang background niyan is, part of his material in his stand-up comedy is yung Isip Pilipinas. Sabi niya, gagawa ako ng grupo, ang pangalan Inday Sara is my president. Akong mag-slide down siya as VP, Inday Sara, ikalawang pangulo, pwede pa rin. Pero wag lang siyang tumakbong senador kasi magiging ISIS na. Hindi yung galing ng joke na yun Hindi ko naisip yun. Hindi, totoo naman di ba? So, nanggaling daw, sa madaling salita, ganito lang. Nanggaling daw yung isip sa isang joke nung abogado. Kasi yung abogado daw, aside from lawyer siya, stand-up comedian din daw siya. So, parang joker daw. So, nanggaling sa kanya yun. Inadapt daw ni Madriaga, magtatayo ako, sige, totohanin ko, magtatayo na lang ako ng isang na organisasyon para mapalapit ako kay VP Sara Duterte. Naku, patay tayo dyan. Yun yung book niya. Okay, so si Ramil Madriaga, hinirang niya yung Isip Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So, ito nagpapatunay na, one, hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Isip Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online. Of Isip Pilipinas, of Ramil Madriaga with VP Sara. Parang they say that it's proof of a relationship, of a close relationship. But if you go to the Facebook post of Isip Pilipinas, these are group meetings. Not just with Ramil, but with a lot of members. Hanggang the other call nga was 67 participants. So madamihan yan. Alam mo, minsan kasi mukhang yung si VP Sara Duterte kasi may mga parang group. Marami ho siya, yung Inday ganito, Aguila, ganyan. Maraming ganon. At nakita nyo naman nung huli, di ba? Actually, blessing in disguise pa nga yun. Kasi sabi nila, yung meeting na kung saan nag-zoom siya with some of the vloggers at doon siya nag-rant, ikinapahamak daw niya. Hindi, ibig lamang kong sabihin, talagang ginagawa niya na magkaroon ng kasi ang dami hong gusto makipag-meet kay VP Sara Duterte. Sobrang dami hong mga organisasyon at talagang alam mo yon, she is always open na makausap ang mga kababayan natin, lalo na sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi naman niya pwedeng puntahan yon lahat. Hindi niya lahat yun pwedeng mga imit yun. Ang ginagawa niya, nagkakaroon na lang ng Zoom group. Di ba, kung maalala niyo, although wala ako doon sa vloggers na yun. So, para ma-meet lahat ng vloggers, nagkaroon sila ng Zoom meeting. So, ganun po ang nangyari. At tapos, nagkaroon daw itong isip, yung iba't ibang ginamit nito Madriaga, yung isip na grupo, all over the country and the world na magkaroon ng Zoom meeting with VP Sara Duterte. Tapos, siyempre, pagka nagsasalita ka, minsan yung dalawa lang kayo ang lumalabas di ba? Yun daw yung mga screenshot na sinasabi dito. And hindi si Ramil Madriaga ang nag-facilitate ng meetings, kundi si Attorney Kilala. Yun. So, si Ramil Madriaga requested Attorney Kilala if he can ask VP Sara for an audience, and the Mayor Sara at the time said, sige, pwede tayo mag-virtual meeting. So we have a text message from Attorney Kilala setting that up. And then we have other evidence to show also na hindi magkakilala. Like itong picture that you're showing on screen. That's the inauguration. We have testimony from both Attorney Kilala and the events organizer for the inauguration.
that Ramil Madriaga was not invited to this event. Yan. Sure. Hindi naman. It was actually Attorney Kilala that was invited to represent ISIP Pilipinas. Oo. But then he couldn't make it, so he messaged the RSVP number to say, Proxy. Parang nag-proxy itong si Ramin Madriaga. Ramil Madriaga. Attorney Kilala. So that's why nandyan siya. Tapos, So nag-proxy lang pala. Hindi pa siya invited niyan. Kapal din ang mukha, no? Hindi, pero alam mo, totoo ito ha. Hindi ako nagbibiro. Si Madam BP kasi gumaganda habang tumatagal mong tinitignan. Meron nga part dyan na nakatitig lang ako sa kanya eh. Tapos, ewan ko kung isasama sa video yun. Parang bakit nakatitig ka? Hindi kasi, para bagang habang tumatagal, gumaganda siya. Buti na lang talaga, bayot ako eh. Hindi, biro lang ah. Buti na lang talaga hindi ako marupok. At saka alam ko may asawa si BP Sara Duterte. Kaya hindi tayo, pero gumaganda siya. Ganyan kanta siguro nangyari dito kay Madriaga, na-obsess. Oo. to prove that he's not special, we have the testimony from the events organizer saying na these photo opportunities, ang kaming tao niyan, from 6 p.m. to 12 p.m., midnight, nagpa-unlock si VP Sara ng pictures with not just guests, but Yes. even onlookers from the street. Yun. Oh, so parang Tapos, Oo. para lang wala ng question, we attached all 1,200 pictures of that night with all of what? Lahat yung kakuntsaba. So, lahat ng mga nagpa-picture, kung may sakali lang kung sakali lang merong magnanakaw doon, mamamatay tao, may scammer, si BP Sara Duterte nagutos doon. Gago! Ganon yung kanilang ebidensya. Kasi may picture kay BP Sara Duterte. So kung meron mang problema at may gawin ito, kasalanan ni BP Sara Duterte. Gago! Hindi, alam mo eto in fairness, nakikita ko kasi yung comparison Tatandaan ninyo, tayo din po ay nabigyan ng pribilehiyo na makasama po si Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, nung panahon na siya ay presidente, stricto ang protocol. Kasi nga, matanda na si PRRD at matindi yung mga kalaban niya. Tapos minsan dahil nga dun sa kanyang tenga na sa disgrasya, sa aksidente sa pagmumotor, na out of balance. Kaya limited, minsan pupunta siya doon, yung mga nagpapapicture, limited lang at may oras din. Kay BP Sara Duterte, pag siya nagpunta sa isang event, ito nga event niya ito nagpunta siya sa isang event, talagang lahat sinusuyod niya ng picture. And I'm witness to that. And all the Duterte supporter in Hong Kong. Hindi nasasatisfy si BP Sara Duterte na iilan lang makapagpa-picture. Nagkagulo nga sa Hong Kong dahil sa tindi. Alam mo ginawa niya? Sobrang dami, di ba? Doon sa loob ng sa Coliseum doon sa loob ng Hong Kong kung saan nagsalita. Ito yung huling punta ni PRRD doon. Nandun din tayo doon Si BP Sara Duterte, hindi lang nagpa-picture doon sa baba. Ang ginawa niya, inakyat niya hanggang taas. Hanggang taas. Ang tagal na-delay yung oras. Dahil sa inakyat niya, isa-isa yung nagpa-picture sa mga tao. Inikot niya pa sa kabila. To the point, sinita na po siya ng Hong Kong police kasi sobrang hype na ng mga tao. Pero ganun po si BP Sara Duterte, nagpi-picture sa lahat. Kaya itong picture na to, it doesn't mean siya'y kakuntsaba na. Ang tanga-tanga naman kung sino man ang gumagawa niyan. Siguro si Trillanes na naman yan. Trillanes, ikaw na naman ba may pautot nito? Kasi ikaw at saka si Ontiveros sa mahilig sa witness Ano ba kayo? Bugaw ba kayo? Ako nagtatanong lang Bugaw ba kayo ng mga witness? Kayo ang naghahanap ng witness? Hindi, ako nagtatanong lang Ako itanong lang naman ito. Yun. So, sa madaling salita, ayan po, napakalinaw na talagang kursunada lang nito ni Madriaga etong si BP Sara Duterte. Alam mo, ang lupit nito Ito punta lang tayo bahagya dito muna. Yan, ito.
Ganito simpleng bumanat ang mga fake news. Ayan, no? Kita nyo yan? BP Sara, di ba? Sus, ibig sabihin, sinu niya o dinimanda niya ex-aid for perjury. Sinita ngayon yan, sabi ni BP Sara Duterte. Una sa lahat, huwag kayong kupal. Sabi na, hindi, walang ganon. Sabi dito, si Madriaga ay hindi ko ex-aid or bagman, are inaccurate and misleading. Sa madaling salita, fake news. Calling him an ex-aid assumed as fact that very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employees, or a member of staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala pala, of ISIP Pilipinas. I urge the media to exercise, madaling salita, kayong mga media, umayos kayo. Ganito sila bumanat ng fake news eh. Papakalat nila na merong kinalaman ang o talagang parte ng staff ni BP Sara Duterte itong si Madriaga, which is not. Never naging empleyado, so never naging ex. Sa madaling salita, walang kayo. Kasi may mga ganyang babae. Hindi, kwento ko ito Nung bata ako, hayop. Nung kabataan ko, dun sa isang youth na organisasyon, basta ganito yon. Binuking eh. Yung utol ko, meron siyang dinidiskartehan si Coach Oli. Wag nyo sasabihin na kikwento ko sa inyo ito. May isang dinidiskartehan na chika babes. Pupuntahan niya sa bahay. Sabay kami, umuwi. Siya lang ang nagdadrive. Ako, sabit lang ako lagi. So, sabay kami. So, dadaan muna siya dun. Pagdaan niya dun, bit-bit niya ako. May kapatid yun. Hindi ko kursunada yung kapatid kasi lumba-lumba. Sorry Hindi ko kursunada yung kapatid. Tsaka masyadong, basta, may problema sa emotion. Pero siya, yung kapatid, matino, maayos naman. Putsala na nilang mapanood to. Nililigawan ng kapatid ko. Di ko alam kung naging sila. Hindi ako sure. Wala na akong alam pagdating nun. So ako, nakatambay lang ako doon. Walang ginagawa. Nakatanga. Inaantay yung utol ko ng bababae. O di... Sorry na. Di nandun ako. Etong, lapit ng lapit sa akin. Pogi problems, hayop. Gago! Lapit na lapit sa akin, nakikipagkwentuhan. Sige, kwentuhan din kami. Sige, anong gusto mo mangyari? Hanggang nabiro ko. Ang ganda ng mo kasi mahilig ako sa mga silver yung mga sing-sing. Alam mo naman, yung mga rakista ako nun silver, mga sing-sing, itim-itim yung mga ganon, anik-anik. Sabi ko, ang ganda ng sing-sing mo Sabi ko doon sa babae, yung kapatid, yung mas baba. Itago na natin sa pangalang, huwag na nga. Tapos, siniram ko. Sabi ko, akin na lang. Hiramin ko. Sinuot ko. Wow, ganda Akin na lang to, Arbor. Kabataan pa ako. Inusyente pa ako. Wala pa akong jowa nun, Hindi, wala naman ako. Tama. Wala pa akong jowa nun. Kabataan ko nun. So, hiniram ko yung sing-sing. Batang, second year, high school ata ako, third year. Hiniram ko yung sing-sing. Hindi, sabi ko, ganda. Akin na lang. Sabi ko, biniro ko. Napangiti naman siya. Sige. Ayop. Sige. Suot ko na. Tapos na. Okay na. Tapos, pinagkalat niya kami. Siya nabwisit ako. Umalis na. Hindi na ako pupunta. Kasi pinagkakalat niya kami. Ayoko. Tapos, sabi niya, nagsumbong doon sa pastor. Sabi niya, iniwan ako ni Byron. Nagsumbong. Umiyak-iyak. Iniwan ako. Ex ko yan si Byron. Siyempre, ko nun parang, anong ex? Hindi nga naging tayo, ex pa. Paano tayo naging ex? Kasi yung sing-sing, ibibigay ko lang yun sa boyfriend ko, sabi ko
mo sinabi. Di sana tinapon ko, pinakain ko pa sa iyan. Kaya ko naman bumili niyan. Naganda lang ako, kaya ako hiningi. Hindi ako naganda sa'yo. Sama mo ba, Natbay? Hindi, real talk. Di ko naman siya kursunada talaga eh. Dahil hiniram ko yun, inassume niya kami. Yan yung mga sinasabi nating minsan may mga asumera na ex daw. Maraming ganyan kay Coach Oli. Yung ina-assume nila na ex sila. Hoy, hindi kayo naging ex, naglandian lang kayo. Iba yung ex. Pasabi ng ex, meron talaga kay relationship. Pagka naglandian lang, harutan lang yun. Hindi yun ex ang tawag. Kaya wag yung tinatawag na ex ko si Coach Oli. Diba? Buti na lang ako, wala akong kalandian. Kaya first time ko, masabihan na may ex ko daw siya. Hoy, hindi ka counted. Hindi ka kasama sa body count. Wala nangyari, wala lahat. Hindi ko nga inawakan yung kamay mo. Wala, hiningi ko lang yung singsing, pambira. Inex na. O yan, parang ganito ginagawa ng bilyonaryo. Yun, naipasok ko lang itong kwentong to kasi ganun na mga iba eh. Itong bilyonaryo, sinasabi ex daw. Ex daw, employee ni... Sino nagsabi sa inyo? Inassume nyo lang? Tanga ba kayo? Totoo ba kayong mga journalist? What di man lang kayo nag-research kung talagang ex yan? Sino nagsabi sa inyo ex-A dyan? Yung PR nyo. Yung nagpondo sa inyo, yung ba? Ako nagtatanong lang ako bilyonaryo kasama ba kayo sa nakatanggap ng maleta? Kasama ba kayo nakatanggap ng envelope may lamang milyon? At bakit ganyan ang packaging ninyo kay BP Sara Duterte? Ako nagtatanong lang ako bilyonaryo This is just a question. Let me be clear. Are you part of this PR machine na binayaran at binigyan ng mali-maleta? Di umano ng mga dating security aid ni Zaldico. Are you part of this PR machine? Bakit ganyan ang packaging ninyo kay BP Sara Duterte? Ex, kahit hindi naman? Gago! Diba? Wag ganun. Kasi nakakabuisit yan. Kahit ako, buisit ako pag may magkiklaim sa ex ko yan si Banat Bay. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga magsasabi na ex ko yan si Banat Bay. Una-una, hindi po ako marunong manligaw. Totoo po yan, hindi ako nagbibiro. Yung dalawa kong ex na matagal nung high school and college, hindi ko po niligawan yun. Sila po ang nanligaw. Walang biro. Sinagot ko lang sila, sabi ko, sige na nga, tayo na nga. Ganun lang. Hindi ko... ugaling manligaw kasi nga mahiyain ako. Wala po akong self-confidence pagdating sa mga babae kasi laki po akong boys school yung all boys. Wala pong kaya hindi ako, tsaka tingin ko sa sarili ko hindi karapat dapat dahil hindi ganun kagwapo katulad ng kapatid ko. Kaya wala akong self-confidence sa mga babae. Hindi ako ilalapit tapos can I ask your number? Can I? Walang lakas sa loob. Yeah? Kaya nga alam mo mga kababayan, yung mga ganito, malaki yung katarantaduhan ito. Malaki yung katarantaduhan, yung mga ganitong klaseng style ng pagpapackage. Wala namang ex Paano nangyaring ex yun? Diba? Ex-aid daw. Alam mo, panoorin natin ito kasi napaka-importante na etong issue na ito. Dito mo makikita talaga na si Sandro Marcos ang Speaker of the House sa kasalukuyan. At maybe, nung panahon din ni Romualdez Kung maalala ninyo, siya pa nga yung unang-unang pumirma doon sa impeachment complaint ni BP Sara Duterte. It's a signal to all the congressmen na pag kayo hindi pumirma dito, yari kayo sa administrasyon. Eto, kino-confirm ngayon ni Erice. Eto si Erice tatak-dilawan talaga to. Dugo nito, dilaw na dilaw. Pero nilaglag niya po mismo si Sandro Marcos ang kumausap sa kanya para patigilin siya.
Emosyonal na humarap si Caloocan Representative Egay Erice sa GMA Integrated News kaugnay sa pagkaalis niya bilang Senior Deputy Minority Leader. Alegasyon ni Erice, si House Majority Leader Sandro Marcos ang nasa likod nito dahil sa umunoy kanyang pambabatikos sa gobyerno. Grabe, no? Nakatutok si Darlene Kai. Emotional. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko eh. Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nakikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi ba ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos ko magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, Grabe, no? Ito ay minority, ibig sabihin dapat independent to ito. Yung kanilang minority leader, nung habang nagsasalita, para bagang pinatigil na. Tapos sinundo, dinala doon sa opisina kung nasan doon si Sandro. Ang lupit. nandun si Speaker Bojidi, nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Yung malalim mag-isip, tulong yun. Itinanggi ni Libana na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay Grabe, no? Ang lupit nun, ano? distinguished colleague Arisi that I think you see this coming. Ibig sabihin, tinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Ibig sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenar. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority block ng Kongreso. Tanginang palusot yan. Parang tanga lang, ano? Hindi niya na alam kung paano niya papalusutan yung usapin, no? Hindi, kasi diyan, nagpapalusot siya na hindi na daw magampanan nung tao, si Erice, yung kanyang trabaho bilang alter ego ng kanya na leadership niya. Anong klaseng palusot yan? Malag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihin tila sunod-sunuran lang kayo? Totoo naman. Yun nga Makabayan Black na pasunod nyo. Yun, mga kupal na yun. Hindi, totoo naman mga kupal na yung mga Makabayan Black. Pero napapasunod nyo. Sa halagang? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magkano bigayan nyo dyan. Pero napapasunod nyo nga Yan pa kayang minority? Pare-pareho nyo lang din yan Wala rin namang prinsipyo yung mga yan Alam mo, sabi nga nila, dyan sa Kamara, pera-pera lang dyan. Kung nakanino yung proyekto, nakanino yung project, doon, sunod-sunuran niya. Mga tae ang mga yan
Walang kwenta yung mga yan. Sa totoo lang. The number one masasabi nating organized syndicate pagdating sa pera, pagnanakaw sa gobyerno. Yan. Kita nyo nga, di ba? Yung akusasyon ng mga dating security aid. Ultimong si Zaldico. Ito nga mismo si VP Sara Duterte na nagsabi, di ba, sa kanyang interview, di ba? At paulit-ulit din naman niya sinasabi ito. Nung DepEd siya, pinakikialaman. May mga proyekto na gustong ipasok itong mga congressman, keso gusto nila sa kanila mapunta yung project, dito mailagay. Bakit? Kasi may mga kontraktor silang kaibigan. Kung hindi ka kaibigan, kamag-anak. So ito talaga ang number one kaya kalokohan yung sinasabi mo, Garin. Ano kami? Eto, si mismo si Erice na nagsabi, katarantaduhan Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po imposible. Tagal-tagal niya ng congressman. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Patuloy na Ayan. So, ayan, malinaw na malinaw. Hindi po talaga independent. Hindi po independent ang Kamara and the entire, not even the minority, yung nasa opposition kuno. Diba? Ito nga nagsasalita na sabi nga niya, matigas daw ang kanyang ulo. Ewan ko kung ito ay pautot lang niya para umangat yung kanyang tawag mo dito, kanyang political career, di ba? Kasi malay mo, gusto maging senador nito, hindi natin alam. Pero gayon pa man, ito, binubuking niya na. Tinanggal ako dahil nanindigan ako, yung mga ganyan, di ba? Okay, tingnan natin kung saan mapupunta to. Kasi, hindi naman natin pwedeng sabihin na, sinasabi mo, may pangarap lang pala. Kaya kung ano sinasabi, hindi. There is a fact. Ano yung fact na yun? Na he was removed. Diba? Doon sa kanyang posisyon sa minority. It's a fact. Hindi mo pwedeng i-delete yun. For whatever reasons na siya ay natanggal. Ang katotohanan, tanggal siya. At ang katotohanan, tinanggal siya. Sino nang tanggal sa kanya? Siyempre, ang magiging dyan, yung minority. Bakit siya tinanggal? Di ba? Simple lang. Impluwensya. Impluwensya ng nasa taas. Imposible naman siya tanggalin. Malay mo, may budget yung sino man yung in charge. Binadgetan. Eto. Alam mo naman yan, di ba? Budgetan lang yan Sabi nga nila, di ba? Ang tindi nga ng dito na kesyo daw, sabi. Bawat attend pa lang ng Quadcom, 2 million na. Pag nagtanong ka pa ng pabalang kay VP Sara Duterte, mas malaki pa. No wonder kaya ang bida-bida ng mga Ang tanong, nadala kaya nung isang congressman sa kabilang buhay yung kinita niya? Kaya ako, nagtatanong lang ako Concern lang ako. Kasi alam mo, sa totoo lang, that is so sad. That is so sad. In this life, dapat sakto lang ang buhay mo. Sakto lang. Huwag kang maghahangad ng madami. Kasi kakapahamak mo yan. Gagawa ka ng mga bagay na eventually kakapahamak mo. 'Di ba? Kaya wag na wag kang mag-aatim pa na magkaroon pa ng mas malaki. Maging ka happy. Kasi again, one, your reputation is at stake. Baka mamaya, masira lang reputasyon mo dahil lang sa pera. Pangalawa,
Hindi mo naman mabibitbit yan sa kabilang buhay mo. Sa impyerno ka man o sa langit. The only thing that you would bring to the next life is the deeds that you did. Mo. Anti-Claire Castro. Anti-Claire Castro. Panis ka dun sa English na yun. Kaya, yung totoo naman eh. Yung ginawa mo. Kasi remember, even we are saved by grace, there's still a reward in heaven. Ibig sabihin, whatever you do here on earth, di ba? You would be rewarded. And if you would really study theology, even in hell, hindi pantay-pantay ang parusa. Makikita mo doon yung mga talagang umabuso sa tao, hindi sumunod sa Panginoon. Hindi lamang po impyerno, mas matindi pang parusa. Kasi nga, everything that you do would have a consequence. Sabi nga, we are free to do anything, but we are not free from its consequence. Malinaw na malinaw yun. Kaya kayong mga congressman, makinig kayo. Marami na sa inyo malapit na. Yung kanang paa ninyo nakalibing na eh. Hindi kasi may edad na, may sakit na. Isipin nyo na lang na lahat ng gagawin ninyo, pagbabayaran ninyo in the future. Sabi nga, if we cannot receive justice here on earth, you shall receive it in heaven. Don't you worry. So, if you did good, palakpakan ka. If you did bad, good luck sa'yo. Hindi, totoo yan ha. Hindi ako nagbibiro. Baka sabihin ninyo nagbibiro ako. Ito, magandang usapin ito. Pagdating po dito sa issue ng gera sa Middle East. Naku po, ang lupit po nito. Another thing is remittances. Nagkakagulo ang golf. Marami tayong... Golf, hindi country club yan. Ha? Golf na ano yan. Ha? Ito. Dito natin simulan yung simula talaga. Yan. Hoy, DZAR, yan ang the best radio station. Panalo yan. Lalong-lalo na yung mga host dyan, si MJ at saka si Admar, panalo yan. Mas lamang lang ako ng bahagya. Meron pa akong Sa ligo. napanood kanina na isang interview din sa na analyst at sinasabi na parang naniniwala din ata daw ang Iran na hindi talaga sila mananalo dito sa laban na ito, lalo na nabanggit na rin ng ibang mga bansa na yung mga yung nadamay na nagkaroon ng drone attack, nabagsakan ng mga missiles din ng Iran, na hindi sila papayag, na hindi sila maghihiganti, at alam nila na alam daw ng Iran na hindi talaga sila mananalo dito sa sigalot na to, sa tension na ito. Pero parang meron daw silang paniniwala na alam namin hindi kami mananalo, pero may make sure namin na hihilahin din namin kayo pababa. Yun yung yun yung narinig ko kanina sa mga analyst din po. Yung analyst yan, napaka... Hindi ba si Heydarian yan? Buti hindi pinangalanan ni Admar kung sino yung analyst na yun. Kasi ang dami ng analyst ngayon eh. Mas dinagdagan mo pa ng mga tangang tanso. Alam mo, ito ako mahilig ako sa stand-up comedy. Sa totoo lang, kasi ilang beses tumagal din tayo sa stand-up comedy dahil bar. Dahil nanonood tayo doon, tsaka may performance ang ating grupong Mocha Girls doon. Pero ito, malupit. Mas komedyante pa ang mga tanso pagdating sa analyzation. Natatawa ako sa analyzation nila, pang tanga talaga. Kasi mga bobo, binigyan mo pa ng ng mikropono tsaka ng camera, tapos nag-vlog. Grabe, pang tanga talaga po. Sobrang pang tanga yung kanilang analyzation po. Sorry ha, pero totoo talaga eh. I hate to say it kasi tila pag sinabi mong tanga ang isang tao, para mo sinasabing magaling ka. Ayoko yun. Ayoko sabihin na magaling ako. Pero tanga lang talaga kasi. Alam mo, ako hindi ko sasabihin matalino ako. Normal lang yung isip ko. Katulad ninyo, pare-pare tayo ng eksaktong, yung logical lang. Saktong lang, logical. Tayo mga pare-pareho. Sila, extreme yung katangahan. Pag nag-analyze,
Grabe. Lalo na yung mga nagtitiktok. Putang ina, please, ilayo nyo yung cellphone sa inyo. Ilayo nyo yung cellphone. Ikakapahamak nyo yan. Isipin nyo, mapapanood ng mga anak nyo. Ba't ang tanga ng tatay ko? Ba't ganito yung logic ng tatay ko? Unless, tanga na rin yung mga anak nyo. Hindi na rin nare-realize nila yung tatay nila ang tanga-tanga. Sorry Yung, parang isa side siya ng sa Iran. Amerika. Hindi sa side naman ng parang sa side siya ng Iran, binabasa niya na kumbaga alam daw ng Iran na hindi siya mananalo lalo na kung magkampi-kampi ito sa mga pangyayari ngayon, pero i-make sure nila na kung babagsak man sila, magagapi man sila, i-make sure nila na talagang meron ding mababagsak doon sa kanilang mga kalaban na prof, no? And yung lawak ng epekto nito, Middle East, meron tayong at least 2 million na mga Pilipino po. 2 to 4 million. 2 to 4 million na mga Pilipino po doon registered or mga na lista tsaka hindi pa na-rehistro. Kumbaga ang epekto po nito direkta sa ating bansa na meron na tayong problema sa issue ng korupsyon, namomroblema na tayo kahit wala pa siguro yung gera sa Ukraine, medyo problema na rin natin yung sa ekonomiya, may politika din na problema tayo, meron din tayong problema sa kapitbahay lang din na natin, and parang po pangatlo or basta nasa top 5 ang Middle East na remittances natin. Alam natin yung epekto niyan. Ano ang nakikita mo? Ito yung bagamat sinasabi po ng ating gobyerno na hindi, malayo lang yung natin, siguro yung sa langis lang natin. Pero sa nakikita nyo po, maliban sa langis, given na yan, pati na rin yung sa mga imported na mga inangkat natin. Ano pa ang nakikita nyo pong posibleng indirectly na epekto nito sa ating pong bansa, Prof? Una, tungkol muna doon sa sinasabi mo na ang tawag nito, hindi mananalo ang Iran. One thing that you have to remember, walang mananalo sa kanila sa Gulf states, even Israel. It's not a win. It's a destruction of all countries in the Gulf. Kapag sumabog yan at nagtira-tirahan sila. So it's not really necessarily because Iran knows that it will not win. Actually, Iran is confident that it can win. Yun nga ang yun nga ang problema doon because they even are confident na kaya nila. Pero ang tanong kasi dyan, kapag nagtirahan na lahat yan, ang Gulf state, andyan ang US, andyan ang Israel, titirahan na sila with all the militias na backing Iran and fighting for Iran, sasabog ang buong Middle East mo, which is the thing that we don't want, because maybe it would be a prelude to a third world war because madadrag nga dyan ang major powers mo, the likes of Russia and others. Turkey is there as a major power as well. So it's not a simple thing of Iran winning and Iran losing. It's not Iran per se. It's a wider Middle East conflict na mangyayari. So that is much more the analysis that I can give. I don't agree with this kind of analysis na you analyze one country only as against the rest. No, it's not. It's not like that. On the other hand, yung sinasabi mo naman, since andyan na si Congressman Suntay, when you talk about real danger sa Pilipinas, ipinag-uusapan ito ngayon. Kasi first and foremost, you have EDCA sites. Ito nga sinasabi natin. Ang EDCA sites is, if you put the Philippines in the context of Bahrain, Qatar, and all of this, ito yun. Kaya nga sinasabi natin, we have to do away with military bases na hindi atin. Because it is a magnet for retaliation if in any case there is a war and you have an alliance with the United States at ang United States ang nag-start ng war. So kaya yan is a malaking usapin na dapat pag-usapan ng mga Pilipino at maintindihan at magkaroon ng lesson sa nangyayari sa Middle East right now, and even other events in history na makikita mo ang sitwasyon ng Pilipinas. Kumbaga may foresight ka kung ano mangyayari sa sitwasyon ng Pilipinas. So that is one indirect or a lesson that probably can be drawn sa nangyayari ngayon sa Gulf. On the other hand, when you talk about real danger sa Pilipinas, immediate and direct from that conflict in the Gulf, the war in the Gulf right now. First is energy. Yes, oil. Kapag tumaas ang prices ng oil sa international market, tataas sa atin, import dependent tayo, lahat ng bilihin tataas, kuryente tataas, ang pamasahe tataas, and it impacts the lives of Filipinos. Ang tanong, kakayanin ba ng gobyerno ni BBM since ang utang natin 17.5
5 trillion na, walang pera ang gobyerno, may corruption ka, ang daming problema, and it will cause inflation. And then buying of oil, it has an impact on the dollar, on the peso. Magkakaroon ka ng pressure on the peso kasi for the same amount of oil na i-import mo dahil mataas ang presyo sa international market, you need more peso because you need to convert the peso into dollar. So there is a pressure on the peso. That is another effect. Shipping. Maritime tayo eh. So sometimes ang shipping is part of our quote-unquote activity and economic activity. So that will be impacted kasi ngayon sarado ang ilang kumbaga ang ilang shipping lanes na napapasok doon sa Middle East. That's one. Another one is the business sector. Nagpa-fly. Mahirap ngayon ang daming areas sa Middle East na walang no-flight zone. Especially because may war ka. So that is a cost to business. Investment. Ngayon nakikita nila na like for example countries in the Gulf na may mga military bases and military assets, frontline states yan ng United States, especially in the context of war. Ngayon nakikita nila may EDCA sites. Oh my God. So if this is the case, probably I should not invest in the Philippines because maybe something happened and ang kawawa naman ng investment ko kung naging nagkataon. So that's another perception. Because one thing that you have to remember, perception is very important, especially when you talk about business. And another thing is remittances. Grabe yun ha. Malupit yun ha. Yung discussion na yun. Totoo yun. Hirap na nga yung businesses ngayon na mag-travel, mag-import dahil nga dun sa airspace na tinatawag, mas mahal. Okay? Kaya nga yung mga krudo magmamahal dahil bago madala dito, mahal na yung pamasahe o yung hindi pamasahe ang tawag doon, yung importing. Diba? Magmamahal na. So napakarami ng mahal plus ito pang lintik na EDCA sites sa atin. Tama eh. Even if i-deny nila, the EDCA sites are not the same with US bases. Yes, they're not the same. They have different names. US bases, iba ang pangalan. EDCA sites, iba rin ang pangalan. Pero almost the same ang function. As a matter of fact, nakatenga yan dyan. May mga gamit dyan ng Amerikano. So, perception-wise, sa mga negosyante, iiwas sila dyan. Kasi nakikita nila yung nangyari sa Middle East. Baka bombahin lang din. Remember, yung mga nabobomba sa Middle East, hindi lang naman bases eh. Pati hotels. So, businesses. So, matatakot talaga yung mga negosyante na taga-ibang bansa na dito na lang invest sa bansa natin. Doon na lang sila sa tingin nila, perception again, walang mangyayaring kaguluhan. Kaya perception is everything, especially in business. Nagkakagulo ang Gulf. Marami tayong mga kababayan doon. So ang isa sa pinaka direct impact sa ekonomiya ng Pilipinas is what you call remittances ng OFW. And one thing that you have to remember, when you talk about GDP, 9%, more or less 9% of GDP is based on remittances ng ating mga Pilipino. The Gulf is isa sa mga areas sa buong mundo na malaki ang boltahe ng OFW na nagkakaroon tayo ng remittances. And remittances is a macroeconomic stability factor ng Pilipinas. Kapag yan na-cripple, pag tumagal ang war sa Middle East or nag-escalate ang war sa Middle East at tumagal, problemang malaki yan ng Pilipinas. Kasi malaking kawalan yan. On the other hand, vulnerability ng OFW, yung buhay nila, yung kanilang, kung i-repatriate mo sila o hindi, and then kapag nasa Pilipinas sila, na-repatriate, anong trabaho ang ibibigay mo dyan? That's still a problem of government and it's economic still. Then, financial stability nga dahil sa pressure on the peso. These are the direct impact on the economy. And look at the economy of the Philippines. Naghihikaos na po tayo. Naghihikaos ang ekonomiya ng Pilipinas. Plus this one na bago, ngayon lang. Then, ang tanong sa gobyerno ni BBM, ano ang gagawin mo at ano ang mitigating plan mo to make it sure? Alam mo kung anong gagawin niya? Ayun, mag-i-inaugurate ng footbridge. Gago! Utang na talaga, oo. Na hindi siya mabigat para sa mga Pilipino. Kasi mabigat yan sa mga Pilipino eh. So yun yung matatawag mong direct impact and effect sa atin, sa bansa natin. However, yung indirect impact dyan is the perception that
The Philippines is also a frontline state of the United States, especially under BBM. And you are part of what you call security and military network or architecture of the United States in the world. Kasi we're in the Indo-Pacific, but if you look at the security and military network of the United States, the Philippines is one of them. Because you have the EDCA sites. Na ngayon, sinasabi ng ng National Security Council at ng AFP na hindi daw military bases ng US. Come on, give me a break. Sino bang nagbubulahan dito? Hindi po bobo ang mga Pilipino. Yun. At lalo naman ako, hindi ako bobo para hindi ko maintindihan. Yung mga political analyst ang bobo. Yung mga analyst, alam nyo na ibig ko sabihin ng analyst, ha? Gago! Oh, anyway, ayan na nga po. Maraming salamat po.